won't shy away from the unknown, 'cause I know that it's all inside his plans. I won't be afraid of any shadow, 'cause I know that his light will lead me on. I won't fall apart whenever sorrow comes, 'cause I know that I'm never alone. I will trust in the Lord with everything I have. I will bring him all my praise, in the good and the bad. I will worship in the waiting, when I cannot see the end. He's never let me down, and that'll never change, so I'll praise him anyway. I will walk in peace, he goes before me, and I will never cower at what comes. I won't let my mind fall to anxiety. I am not afraid, I know my God. No, I am not afraid, I know my God. I will trust in the Lord with everything I have. I will bring him all my praise, in the good and the bad. I will worship in the waiting, when I cannot see the end. He's never let me down, and that'll never change, so I praise him anyway. If you're not in it, I don't want it. I will trust in your plan. If I don't get it, I don't need it. If it's not what you have, if I don't see it, I'll believe that it's all in your hands. So if I'm waiting, God, you're moving. If you're not in it, I don't want it. I will trust in your plan. If I don't get it, I don't need it. If it's not what you have, if I don't see it, I'll believe it. It's all in your hands. So if I'm waiting, God, you're moving. If I'm waiting, God, you're moving. I will trust in the Lord with everything I have. I will bring him all my praise, in the good and the bad. I will worship in the waiting, when I cannot see the end. He's never let me down, and that'll never change, so I'll praise him anyway.
Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon sa umagang ito. Unang linggo ng buwan ng Agosto, purihin ang Panginoon. Meron pa rin tayong buhay. Pinagkakalooban pa rin tayo ng hininga at kalakasan. Makapiling ating pamilya, makapag-church, makita ang ating mga kapatiran, at sumamba sa ating Panginoon. Amen? So sa umagang ito, sige po, ihanda natin ang ating puso at kaisipan. Palayain po natin ang ating mga sarili. Sambahin natin ang Panginoon sa ating mga kamay, pagtaas ng ating kamay, pagsasabi ng praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At sa umagang ito, saan natin gagawa ang Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita ng Diyos. Sabi sa Juan 15:1-4, Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno, gayon din naman hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Salamat sa banal na salita ng Diyos. Sa umagang pong ito, our speaker for today, let's welcome Pastor Levi Mendoza. Hello. Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon once again. Hallelujah. He is worthy to be praised. He is worthy to be worshipped. Sa Kanya ibinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, sapagkat Siya lamang ang karapat-dapat tumanggap nito. Once again, isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. So purihin Siya sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang kabutihan, sagana ang Kanyang pag-ibig sa atin, hitik ang Kanyang pagpapala sa ating buhay. Kung ito ay iyong pinupuna sa iyong buhay at hindi ka mapaghanap ng mga wala sa iyo at tuumpisahan mong tingnan ang lahat ng mga bagay na mayroon ka, masasabi mong mayroon ka ng lahat ng iyong kailangan. Gayunpaman, ang Diyos ay handa pa rin na ikaw ay patuloy na pagpalain. Amen. So, welcome sa ating first Sunday ng August but last topic ng ating series, hitik. Everybody say, hitik. Yan. So, final week na natin ito. Ating tinalakay ang mga topics na may bunga ba at pagkatapos yung tiis muna. At ang pangatlo ay ang pinili para mamunga. At ang sa huling buwan o sa huling linggo ng ating buwan, we talk about the principle of lasting fruitfulness. Everybody say lasting fruitfulness. Yan. How can I be fruitful in season and out of season? How can I remain fruitful as I remain in our Lord Jesus Christ? Oo. Tutug ka? Gitara. Paglaki mo, ha? Okay. So, dito po sa ating message, sa inyong handout, ay makikita natin yung tatlong bagay. No? So, abiding in Christ is staying connected to Him. Abiding in Christ is abiding in His words. And abiding in Christ is abiding in His love. We have talked about this for the past month. At sa araw na ito, nais kong magbigay ng ilang mga kwento na makapagbubukas ng ating pag-iisip sa reality ng buhay kung papaano natin ito bibigyang aplikasyon. Kasi ang purpose ng mensahe ng Panginoon, ng salita ng Diyos, is for us to interpret it rightly, maunawaan natin ng tama, at matapos yun ay mai-apply natin sa ating buhay. Kasi walang saysay po ang salita ng Diyos kapag ito'y napapakinggan lamang natin at sinasabi natin, nauunawaan natin, pero kung hindi naman ito nagkakaroon ng kaugnayan sa ating pamumuhay, sabi ng Bible, ay yung taong nakinig lamang, no, ay hindi makikinabang mula dito. Kundi yung nakinabang at yung kanilang napakinggan ay kanilang isinagawa o isinabuhay. Ngayon, pagdating po dito sa lasting fruitfulness, ay hindi lamang ito tumutukoy doon sa lagi ka nagsisimba,
lagi ka nagbabasa ng Bible, umaating ka ng church, nasa church ka, noon pa, yun na lang yung pride mo na ikaw ay, mula nung ako'y nakakilala sa Panginoon hanggang ngayon, nasa church pa rin ako. Wala namang masama doon, magandang indikasyon nga yan. But that is not all. No, ang isa sa magandang patunay at bunga ng ating pananampalataya, pananalig sa Diyos at pananatili sa Kanya, ay merong kinakakitaan tayo ng isang tawag dito, hindi naman kakaiba, pero katangi-tanging bagay na higit sa iba, at ito ay hindi panandalian lamang, kundi nagtatagal, at habang tumatagal, lalo kang lumalago, at walang ibang paliwanag ditong makita ang ibang tao, maliban sa paliwanag na ikaw ay nasa Panginoon. Ay, Christian pala siya. No, mananampalataya pala siya, disciple pala siya ni Lord. And this morning, the message of the Lord today is for us to realize that the fruitfulness wants for each and every one is lasting fruitfulness. Everybody say, lasting fruitfulness. Tingin mo ba gaano katagal pa mabubuhay ang katabi mo? Ngayon mga ilang taon pa ba itatagal niyan? Okay. Una, hindi mo dapat problemahin yung kung gaano kakahaba mabubuhay sapagkat si Lord ang may hawak ng buhay. Pangalawa, hindi mo rin naman natitiyak na maiksi lamang ang buhay mo. Ang totoo niyan, ang iniisip mo, mahaba pa buhay mo. Hindi ka nag-iisip na mamamatay na sa isang buwan. Amen. Kahit na yung mga senior citizen, iniisip niya, mahaba pa rin ang pananaw niyan. Ngayon, kung iyan po ang ating kaisipan, makinig tayo sa mensahe ng Panginoon at ngayong araw, tingnan natin, ito ba ay reality? Ito ba ay nangyayari? I will give you a list of examples. Number one, si Nanay Mami Linda ang tawag sa kanya. Si Mami Linda, 86 years old na yan. 78 years old ngayon. Buhay pa yan, no? Buhay pa yan. Late bloomer. Nagustuhan niya yung pagtakbo. You know, kailan? When she was 65 years old. Noong napascinate siya sa pagtakbo, nagsimula. Nag-umpisa lang bilang bonding activity nilang mag-anak. Pero mula sa jogging, nagustuhan. At nag-umpisa siyang tumakbo ng 5 kilometro. Nag-umpisa sa 5 kilometro. Pataas, no? Hanggang sa 65 kilometers. Yung tinatawag na ultramarathon na 42 kilometers and up. At 65 siya nag-start, 67, guest siya sa sa Ehemplo, isang programa sa DCAS. Maybe yesterday morning or Friday morning, na tingnan nyo sa YouTube, pwede mo buksan yun or ibalikan, na inspire ka sa buhay niya eh. Siya po ay hindi, siya ay isang, nung ini-interview siya, isang common citizen lamang, pero international participant siya ng marathon. 7 gold medals and hundreds of medals ang kanyang meron siya ngayon. At hanggang ngayon, tumatakbo pa rin. Nakatira sa moonwalk, pupunta ng BGC, doon mag-exercise, 7 kilometers, tinatakbo lang niya yun, pati pa uwi. 3 times a week yata, ginagawa niya yun. Pero at 65 siya nag-start, ngayon 78 na siya, tumatakbo pa rin. Yung 65, yung 65, iniisip na ko siya sa ililibing, yung iba eh. Pero ito, tingnan mo, biruin mo, ganito pa yung utak niya. Very inspiring ang kanyang buhay, no? Pwede palang mangyari yung bagay na yon. Wag ka, no? Fruitful ang buhay niyan. 2 dentist, isang lawyer, isang businessman ang kanyang mga anak. So, and she was known, nakarating sa DCAS na interview, nakilala siya sa running community, palagay ko yung lahat ng mga passionate sa pagtakbo, kilala yan, marahil. At baka nakita nila, nakapagpapirma na siya sa kanya. 78 years old, wow! Pwede pala to, no? So, hindi ka lang may ibubunga, may ibubuga pa. So, ang sabi niya, huwag mo isiping matanda ka na. You can still become fruitful. What an inspiring life. Another is this lady, ano ba pangalan nito? Hapon eh, hindi ko mabagis. Shitsui Hakoishi. Ishi.
108 years old. Nag-umpisa maggupit, 14 years old. Hanggang ngayon, nagugupit pa rin, 108. Mga buhay pa po yung mga taong yan. At yung gunting na ginagamit niya, yung gunting pa rin niya noon, 90 years ago. So, hindi ba, no, parang, meron bang mga ganyan? Samantalang iba, 55 pa lang, nagkakalugan na yung kape sa baso. Hindi na, bago mainom, wala na, kukunti na. Pero ito nakakagupit pa. Well, pwede ba nating sabihin na ito ay fruit? And one of the principles of Christianity is that we have to become fruitful. Your life should be a fruitful life in whatever aspects because God has graciously given us gifts. Pero ang tanong, baka marami sa mga kaloob na yan sa ating buhay ay hindi lumalabas sapagkat hindi natin lubos na nauunawaan that the will of God for us is for this life to be influential, not only inspiring, serving people, productive, at nagkakaroon ng gumagawa ng guhit sa pag-iral mo sa mundong ito, na kapag ikaw ay namatay, hindi ka aalalahanin na nabuhay at namatay lamang at kumain ng 3 beses maghapon. Bagaman totoo namang nakakalimutan tayo kapag tayo ay namatay na. Dadating ang panahon, gradually, unti-unting makakalimutan ang mga namatay. No matter gaano kamahal, no matter gaano ka, ano man ang kanyang naging... Pero may mga taong bagaman nalilimutan na, from time to time, naaalala pa rin, sapagkat yung kanilang naging bunga nung sila'y nabubuhay, ay hindi ordinaryo, hindi basta-basta lang, at minsan kahit patay na sila, nagiging inspirasyon pa rin sila sa iba. Sinabi ng Panginoon niya sa isang babaeng very ordinary, at hindi nga mababa ang kalagayan niya. Pero sabi niya, gumawa ng isang bagay para sa Panginoon. Sabi niya, sa tuwing pang-aaralan salita ng Diyos, maaalala ang babaeng ito. There was a study made in New England Journal of Medicine na pinublish noong 2018. Ito yung sabi niya, according to their studies, sabi ng article, the most productive age in human life is between 60 to 70 years. The most productive. So, waiting pa yung most productive years mo. The second most productive stage of human being is from 70 to 80. The third most productive stage is between 50 to 60. This was the result of their studies. They gave some examples. Sabi niya, yung average age of Nobel Prize winners, 62. Average age of presidents and prominent companies, 63. Average age of pastors of the 100 largest churches is 71. So, it takes unchanging commitment to make things happen. Ito yung sinasabi nating fruitfulness. Hindi ko sinasabi na pantayan natin sila, sabayan natin sila. Pero sa iyong sariling kalagayan, ito nga, barbero lang eh. Guinness World Book of Record holder. Dahil lang sa paggugupit. Si Mami Linda, takbo lang. Kahit naman ikaw, kaya mong tumakbo. Pero iba paningin niya sa takbo. Para sa kanya, fruit ko to. Ikaw, meron din. Meron din tayo, ang bawat isa sa atin. So, I want you to take this passage, not just an ordinary passage, kundi tingnan natin at silipin natin yung ating buhay. How can I make myself in sa sinasabi ng John chapter 15, how can I be productive? Maaaring iniisip kasi natin, napakasimpleng bagay lamang yung ating ginagawa kasi. Napaka-ordinaryong bagay. Hindi ba ordinaryo ang ilang mga bagay?
na ginagawa ng iba. Yung nagtitinda ng buko, ordinaryo lang naman yun. Pero may iba pagtingin sa buko, nakarating sa mall yung buko eh. Nakarating sa mga mamahaling lalagyan at tumaas yung presyo. Pero nagtitinda lang sila ng buko. Yung mga kilalang restaurant owners na sumikat, nag-umpisa lang sila sa pagtitinda ng kakanin at mga... Pero iba pagtingin nila doon. They maybe without their knowing, if they are not Christians, hindi nila inisip na fruit ko to. Ito yung bunga ng buhay ko. This is where I will spend the rest of my life and be productive. Now, kaya po, nakakapanghinayang na tayo ay nasa Panginoon, pero we are living a very, very ordinary life. Ordinary in a sense na, wag niyo pong misinterpret na pag sinabing ordinary, ikaw ay under 20,000 pesos yung earn mo every month. Hindi ganoon ang pagiging ordinaryo. Hindi ganoon ang punto ko. Ang punto ko, in whatever pace, in whatever situation, status of your life, you can live an extraordinary life. Why? Because sabi ng Bible, you abide in Christ. Nakakonect tayo sa Panginoon. That's our first point. Abiding in Christ is staying connected to Him. No? Tayo ay nananatiling nakakonect sa Panginoon. Sabi ng second point natin, abiding in Christ is abiding in His words. You know yung feeding mo? Yung pinapakain mo sa utak mo, pinapakain mo sa puso mo, sa kaluluwa mo, is the Word of God. That's how you abide. You don't just go to church. Going to church does not necessarily mean that you abide in Christ. Kasi pwede namang pumunta ka kasi nakasanayan mo na lang itong mga bagay na ito. Ang pakikinig ng salita ng Diyos na ito, nabasa ko na yan, narinig ko na yan, marami beses ko narinig yan, siguro wala na ako matututunan dyan. That's not true. So, depende sa pagtingin mo sa iyong buhay bilang isang mananampalataya, are you really connected? No? Yan ang paulit-ulit nating sinasabi at paulit-ulit nating naririnig. And number 3 point is abiding in Christ is abiding in His love. So, ang pananatili sa pag-ibig ng Panginoon. Basically, ano yung tatlong bunga na tinutukoy dito sa John chapter 15, number 1, yung fruit of character. Napaka-importante po ng character, hindi po ba? Yung pagkatao natin, no? Mapapansin mo kapag kayo nagtatrabaho na, hindi pala, secondary lang pala ang skill at kakayanan. Ang importante pala talaga yung character, the way you handle yourself, the way you deal with people, the way you discipline yourself, no? Yung mga ganong mga bagay. Ito yung magpapatagal sa iyo eh. Ito yung magpapalast sa iyo. Ito yung magpapanatili sa iyo at magpapabunga sa iyong buhay. And number 2 is abiding in the Word of God. Ito yung source ng lahat ng iyong strength, ang salita ng Diyos. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga, well-fed tayo ng salita ng Diyos bawat araw. And another thing is yung the fruit that this verse is pertaining to is the fruit of winning others for the Lord. Sa panahon pong ito, ang naging panahon na yon, yung passion ng mga disciples na handa silang mamatay. Itinaya nila ang kanilang buhay para ipangaral ang Jesus na nabuhay na maguli. Sa pagdaraan ng panahon, nagbabago po yung pamamaraan. At ang isa sa mga bagay na nakikita natin ngayon, napaka-importante ng modeling, ng example, ng halimbawa ng buhay. Yung kung attractive ang iyong buhay, which is ginagawa ng mundo, ang atraksyon ay dinidefine nila sa paraan ng pagiging mahusay. Mahusay na mang-aawit, mahusay sumayaw, mahusay umarte, mahusay na atleta, mahusay sa iba't ibang larangan. So dahil mahusay sila, napakaraming na-attract sa kanila. Bumibili ng ticket ng mga ganap nila sapagkat attractive sila. So nauwi na lang sa tagahanga yung mga tao sa iilan na parang fruitful yung buhay nila. No, pero hindi po 'yon ang tinutukoy ng salita ng Diyos. Mas maganda po ang pagiging
attraction ng ibang tao sa atin ay yung godly attraction. Yung makikita nila na karapat dapat samahan ang taong ito, karapat dapat maging kaibigan, ang makaklose ang taong ito, at maniwala sa kanya sapagkat ang halimbawa ng kanyang buhay ay isang halimbawang nakatutulong upang lumago ako sa aking pagkatao. Sa larangan ng hanap buhay, wala akong masasabi sa kanya. Masipag siya, responsable siya, committed siya. Sa larangan ng pagpapamilya, wala akong masasabi sa kanya, faithful siya sa kanyang asawa. Mahal niya ang kanyang mga anak, na mamanage niya ng ayos ang kanyang sambahayan. So, sa iba't ibang mga larangan ng buhay, gaano man kasimple yan, no? Yung ang masisilip nila sa atin ay iba tayo, iba ka, at ang hahanapan nilang paliwanag doon kung bakit iba ka ay sapagkat may Kristo ka sa iyong puso. Sapagkat connected ka sa iyong Panginoon. At doon nila makikita, yun na lang yung kulang sa akin. Kasi pareho naman kami. Kilala ko naman siya nung kami lumalaki. Pero iba siya sa akin ngayon. Mas malaki nga sweldo ko sa kanya. Baka mas maganda ang buhay ko kaysa sa kanya. Pero meron akong spiritual envy sa kanya sapagkat parang meron siya na wala ako and they discover that what they have is Christ in their hearts because their lives are connected with Christ. Ito po yung kayamanan na hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan ng mundong ito. Sapat ito upang hindi ka maging insecure sa mga tao sa paligid mo na nakikita mong mas umaasenso financially and materially sa iyo kapag ikaw ay konektado sa Panginoon ang iyong buhay. Amen. And so it will also give you life in your church life. Sapagkat kapag ang iyong faithfulness sa pagdalo sa simbahan, ang iyong faithfulness sa pagbabasa ng Biblia, ang iyong faithfulness sa pananalangin, sa pagkakaloob sa Panginoon, ang iyong faithfulness sa paglilingkod sa Diyos, pagkikibahagi sa gawain ng Panginoon, ay matutumbasan o masasangkapan, no, ng iyong masiglang pamumuhay, masiglang paghahanap buhay. Kumusta po ba ang ating mga paghahanap buhay? Masaya pa ba kayo? Parang hindi na yata. Wala akong naramdamang Parang malungkot na usapin ang hanap buhay sa inyo. So nakita po ninyo, kumusta masigla ba tayo? Masigla ba natin ginagawa? Mga estudyante, kumusta pag-aaral natin? Masigla ba tayo sa ating pag-aaral? So kumusta yung pamilya natin? Masigla ba ang ating pamilya? Masaya ba tayo? Sapagkat kapag ang mga bagay na yan, o yung personal mo, ikaw, personal, yung kalusugan mo, hindi ko sinasabing malusog ka o hindi, at yung malusog masaya, yung hindi malusog hindi, ayon din sa pag-aaral, mas humahaba ang buhay ng isang taong alam niyang may sakit siya. Pero gumagawa siya ng paraan para mapahaba buhay niya kaysa sa mga taong alam niya wala siyang sakit. Kaya wala naman akong sakit. Mas humahaba ang buhay. Yung mga may maintenance minsan, mas mahaba buhay sa mga walang maintenance. So yung mga high blood, may hypertension, yung mga merong dinaramdam sa buhay, minsan nakakatulong. Tingnan ninyo, kailan ka nag-uumpisang maging conscious sa iyong kinakain? Sa iyong mga habits. Hindi ba kapag may nararamdaman ka na? Kapag may iniinom ka ng gamot? Kapag dumadaing ka na, doon ka nagiging conscious. Doon ka nagiging aware. How much more, listen young people, kung hindi nyo hihintayin ito, bata pa kayo, pero sinisimulan nyo ng disiplinahin ang buhay nyo pagdating sa mga bagay na ito. Nakarating na kayo sa mga ospital. Nakita nyo yung hitsura ng mga pasyente. Nakita nyo ng kanilang kalagayan. Na kapag titingnan mo siya, somehow, hindi ka naman nag-judge, may mga na-inherit kasi mga sakit. Pero generally, kadalasan po may kinalaman ang karamdaman sa hindi disiplinadong paraan ng pamumuhay. Amen po ba doon? No? Which is, kayamanan na rin ang bagay na yon. Yung umedad ka ng 70, na hindi ka na hospital, hindi ka nakakaranas ng major operation, wala kang maintenance na umaabot ng 40,000 a month. Hindi ba isang kayamanan na yan? No? Kapag gusto mong kumain nito, hindi bawal, okay lang. Gusto
gumawa ng isang physical activity, nagagawa mo. Hindi ba isang kayamanan na yan? So, these are itong mga bagay nito, hindi masyadong napupuna at hindi masyadong isinasama sa buhay pananampalataya. Ang nais ng Diyos na paglago sa atin, hindi lang spiritual growth, kundi ang pinakamasayang uri ng spiritual growth is that you are also growing in other aspects of your life. Amen. Sa pagkasabi ng Biblia, anuman ang iyong ginagawa, kaya lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, ay spiritual. Sapagkat kung sinasabi mong connected ka kay Lord, lahat ng ginagawa mo sa buhay mo, spiritual. Because the Bible says, in whatever you do, whether you just simply eat, whether you drink, ano man ang ginagawa mo, you do it whether for the glory of God or not for the glory of God. But if you are doing it for the glory of God, then you are blessed. At dito mag-uumpisa yung lasting fruitfulness, no, ng iyong buhay. Dito mag-uumpisa na ikaw ay makakaranas ng paglago ng buhay na hindi lang isang season. Marami po kasing nakaranas ng nakakapanghinayang na season ng buhay, naging successful sila. I know, you might know some people who were successful at one season, pero hindi nag-last yung season na yon. There is an example of swimmers, 1972, Mark Spitz ang pangalan niya, 7 gold medals, nakapagtala ng world record sa swimming event, nalagay ang kanyang pangalan sa headline ng bawat pahayagan, pero pagkatapos ng pagkapanalo at age 22, nag-retire na siya at age 22. Dahil dito, wala na, kumupos na yung kanyang pangalan. Pagdaraan ng ilang taon, mayroong isang sumibol na isang sikat na swimmer, at kung kayo ay into sports, kilala nyo to, si Michael Phelps. Si Michael Phelps ay nagpakitang gilas din sa mundo ng paglangoy at denominate niya yung sports ng swimming. Sa loob ng halos isa o mahigit isang dekada, siya ay nakatipon ng 28 gold medals mula sa 5 Olympic Games. From 2004 to 2016, nag-retire siya 2016. Pero hanggang ngayon, wala pang nakabit ng kanyang record. Anong pagkakaiba nila? Marahil pareho silang mahusay or mas mahusay pa yung sino man sa kanila pero hindi yun ang importante. Sino yung matagal naging mahusay sa buhay. At ang kanyang pangalan nakatatak na sa mundo ng sports. So anong kaibahan ni Phelps at ni Spitz? Si Phelps hindi tumigil matapos makaranas ng glory sa kanyang sports career. Ang hinangad niya ay bilang swimmer ay ang lalo pang umunlad sa larangan ng paglangoy. So nakita po ninyo no, yung ating sportsman, si Manny Pacquiao at 46, nakatayo pa ng matatag sa lona at nagpakitang gilas pa rin. Pero bago yon, sabi ng mga sports analyst, ay natatakot sila para kay Manny Pacquiao sa pag-akyat niya doon sa lona uli para sumuntok sapagkat iba na ang kanyang edad. Mahusay man siya noon, pero hindi na siya kasing husay ngayon. At delikado na kasi sa edad niya, pero nakaya pa niya rin. No? So, maraming tao po nakakaranas ng successes, pero short-lived. Short-lived. Yung tinatawag na momentum, ang buhay po kasi natin, minsan may momentum yan eh. Pero dahil sa hindi pagkaunawa ng maayos no, patungkol sa buhay, nasasayang lumulubog agad kasi nagpo-focus sa momentary achievement. Pagkatapos, ikukwento na lang yung kanilang achievement the rest of their lives. Pero pwede namang hindi mo agad yun ikukwento. Pwedeng makapanatili ka doon at mas umunlad ka pa dito. Gaya ni Michael Phelps, hindi dapat masiyahan na mag-settle at mag-focus na lang sa isang temporary achievement. Ano man ito? Ito man ay sports, career, business, or any endeavor. Lalo na sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Amen. So dapat ang goal natin, long-term fruitfulness. Long-term fruitfulness. Sabi ni Lord, you did not choose me, but I choose you, and I appointed you so that you might go and bear fruit. Sabi ng Bible, fruit that will last.
hindi lamang ito fruit that will last in the next life, kundi fruit that will last din habang ikaw ay nabubuhay. Amen. Maraming mga nagsasabi kapag ako ay wala ng kwenta, wala nang maidagdag sa mundong ito, sa halip na maging pabigat, gusto ko kunin na ako ni Lord. Meaning, ang mindset mo, productive ka. Ayaw mong maging bigatin, gusto mo productive ka. No? So, kung ito yung mindset mo, then go ahead and live a productive life. This is the principle of fruitfulness, not just short-lived fruitfulness, but fruitfulness that will last. Fruitfulness is a lifelong commitment. Everybody say lifelong commitment. Takapikin mo yung katabi mo habang nabubuhay. Sa trabaho lang may retirement. Yung trabahong ikaw ay naka-empleyo. Pero kung ikaw may negosyo, ikaw magdi-define ng retirement mo. Pero hindi como ikaw, kasi po may mga bagay na natututunan tayo sa naging trabaho natin, ikaw may naka-employ. Ibig sabihin na tumigil ka na sa pagtatrabaho ay wala na rin yon. Napakarami mong karunungan na napulot, natutunan mula sa naging profesyon at ginalawan mo habang ikaw ay active sa iyong pagtatrabaho. In the Bible, in the Old Testament, nabasa ko yan. Yung mga tagapaggawa, mga excellent na mga tao, nung sila ay lumipas na yung kanilang, ang tawag dito, prime ng kanilang buhay, naging coaches sila, naging mentors sila ng mga batang tumatrabaho ng kanilang tinatrabaho. Pinagkakalooban sila ng wisdom, binabahaginan sila ng wisdom na kanilang natutunan. No, doon sa mga hindi tayo po pwedeng dumating sa point na walang silbi at walang magagawa. Laging meron. Amen. Kung nauunawaan natin yung prinsipyo ng connectedness or connectivity o pagkakaugnay natin sa Panginoon. Kaya habang nabubuhay, yung commitment natin sa Panginoon ay tuloy-tuloy. Amen. So hindi kusang magbubunga yan, kailangan meron tayong ginagawa. Paano madidiscover ni Mami Linda na kaya niya pang tumakbo at 78? Paano nangyari yon? Sapagkat sinimulan niya yung pagtakbo. She was 65, pwede niya sabihin sa mga bata na lang yan, pero may napatunayan siya, pwede pa pala. Yung kaloob pala ng Diyos sa atin ay kumpleto. Hindi mo masasabing hanggang dito na lang ako, nangyayari lang yan kapag tinarahan mo na yung sarili mo at sinabi mong hanggang dyan ka na lang. Pero meron pa. Sabi mo sa katabi mo, meron pa. Meron pa! Simulan natin sa pagtakbo. Sabi ko kay Pastor June, i-spearhead nyo young adults. Mag-set tayo ng isang fun run, 5 kilometers. As a church, enganyuhin natin ang buong simbahan. Fundraising, fun run activity. Sino sasali? Mag-aanyaya tayo ng mga kamag-anak, mga kaibigan, kasi takbuhan ng usapan ng mundo ngayon gamitin natin ito. Sa pamamagitan nito, makakapagbahagi tayo ng salita ng Diyos sa kanila. Yayayain lang nating tumakbo. Simulan natin, baka dito mag-umpisa. Meron sa inyong susunod kay Mami Linda. Baka si Mami Julie. So, it's a lifelong commitment. Hindi kusang nangyayari, kailangan meron tayong commitment sa Panginoon. Bilang mananampalataya, dapat ma-realize na yung utos ni Lord sa atin, mamunga ng sagana, at isang proseso ng matiyagang hangarin ng paglago habang tayo ay nabubuhay. Okay? Hindi pwedeng inconsistent sa buhay pananampalataya. Pero kung consistent ka, kahit mabagal, kahit tumitigil minsan, pero tuloy-tuloy, at iisa lang ang movement, paabante, walang paatras. Amen? May progresong nangyayari sa iyong buhay. Hindi naman kailangang minamadali ang buhay.
Parang marathon yan. Ang mahalaga, matapos. So makikita mo may pag-unlad. At tuwing may nakikita kang pag-unlad sa iyong buhay, mapapansin mo, may dagdag na saya din. May dagdag na inspirasyon. May dagdag na pangarap ng panibagong level ng pag-unlad. Hindi lang to spiritual, kundi sa iba't ibang mga bagay. At ang susi dito ay sa pamamagitan ng matyagang pananatili sa Panginoon ng tama, no? Ng tama. Ibig sabihin, buhay na buhay dapat yung spiritual habits natin. Non-negotiable ito. Daily devotion, prayer, and involvement, no, sa ating kapwa mga kapatiran through small groups, through church involvements. At dahil habit na yung mga ito, no, ginagawa mo ito ng regular, no? Ano na to? Matic na. Parang paggising mo, iinom ka ng kape, kung inang habit mo, pero pag-isipan mo muna yan, baka mukhang hindi magandang habit. So hindi natatapos yung pwedeng gawin ng Panginoon sa atin habang tayo ay nabubuhay. Kahit pa ikaw ang pinaka-introvert na tao sa buong mundo, hindi ka nakadesenyong mabuhay sa sarili lamang. Hindi po pwedeng wala kang mai-impluwensyahang tao. At dalawang paraan na nai-impluwensyahan natin ng tao. Una, sa paraang mabuti. Ikalawa, sa paraang hindi mabuti. Ano ang pipiliin mo? So, kung ang fruitfulness is a result of commitment, fruitlessness. If you call yourself a Christian, at ang sinasabi mo, Christian naman ako, ligtas naman ako, yun ang importante, pupunta na ako sa langit. Hindi ko kayang questionin yan, sapagkat personal na relasyon mo yan sa Diyos. Pero yun lang ba ang pagiging Kristiyano? Magiging inspiring ba tayo? Makaka-influence ba tayo kung ganun ang pananaw natin? So, might as well we give the Lord a deep commitment, not shallow commitment. Shallow commitment results to fruitlessness. Success in all areas of life require commitment. Amen? Success in all areas of life requires commitment. Everybody say commitment. Okay. Shallow commitment will bring out problems in a lot of areas of your life. Dalaga. Listen. Ikaw ba ay magpapakasal sa isang lalaking mababaw ang commitment? Sagot. Ipagkakatiwala mo ba ang isang mahalagang trabaho o gawain sa isang taong mababaw ang commitment? Sagot. Hindi na sa dalaga yon, para sa lahat na yon. Mga may pera, makinig. Pauutangin mo ba ang taong mababaw ang commitment sa pagbabayad? Late ka na, pastor. Napautang ko na. Makikipag-business transaction ka ba sa isang taong mababaw ang commitment? Sagot. Sa pagharap sa Panginoon, pasasalamatan mo yung mga bagay na natutunan mo sa mundong ito habang ikaw ay nabubuhay sa iyong pagiging committed sa Kanya. Pasasalamatan mo na nakita mo yung halimbawa na ipinakita ng ating Panginoong Jesus. Kung aalalahanin mo to, siguro wala ka na sa katinuan kapag hindi mo naunawaan ang ibig sabihin ng commitment. Iko-commit mo ang buhay mo sa isang person na nag-commit ng lahat niya sa iyo. Iniwan niya ang langit, bumaba siya sa lupa, namuhay ng isang pamumuhay na napaka-ordinaryo, namuhay ng walang pagkakasala, napakahirap nyon na nasa katawang tao. At ibinigay ang kanyang buhay para sa iyo. Naghahanap ka pa ng halimbawa ng commitment? Kanina nagbibigay ako ng mga halimbawa ng mga taong pupwede pala
may mga tao pala talaga na at least may understanding ng commitment dahil doon may mga napatunayan sila sa kanilang buhay. Sino ang hihigit pa sa halimbawa ng commitment kung saan natin iuugnay ang ating buhay, kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. So, habang nabubuhay, tandaan mo ito, anuman ang mangyari, anuman ang challenges, anuman ang pagsubok, anuman ang hirap, wala mang answered prayer, hindi man agad nakikita ang progreso ng mga pinagsisikapan natin sa buhay, ang huwag na huwag nating pagdidiskitahan at ang huwag na huwag nating pababayaan ay ang commitment natin sa Panginoon. Sabi ng John chapter 15, kapag putol kayo, hindi kayo nakaugnay sa sanga, wala kayong magagawa. Amen. Tayo po tayo. Let's meditate on this message as we conclude our series this morning. Mula sa Diyos, sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga itinuturo, sa mga bagay na ating natututunan, mula sa mga narinig, naranasan, mga pagkakamali, at karanasan ng ibang tao. Mula sa kasalukuyang kalagayan natin ngayon. Hindi ko alam kung anong iniisip nyo. Baka yung iba iniisip ay patapos na naman eh. Ang buhay ko, kaya hindi ko na mabibigay yung dating binibigay ko. Hindi ko magagawa yung dating ginagawa ko kasi patapos na naman. Tapos na ako, kayo naman, kayo na lang. Maaaring yun ang iniisip mo. Pero kinausap ng Panginoon isang araw si Joshua. He was 110 years old. All-knowing si Lord. Baka nakita niya, akala ni Joshua, sa dami ng kanya naging tagumpay, okay na. Pero sabi ni Lord, hindi pa, Joshua. Alam kong 110 ka na, pero marami pang teritoryo ang kailangan sakupin. Productive tong taong ito. Pero kinausap siya ng Panginoon. At sinabi sa kanyang, Joshua, edad lang yung 110. Pero yung pagkatawag ko sa iyo, kayang lampasan ang nararamdaman mo, ang iniisip mong kakayanan mo. Mga kapatid, huwag nating sayangin ang mga dunong sa salita ng Diyos na ating napakinggan sa loob ng isang buwan. Nawa, paglabas mo dito, ang unang kausapin natin yung sarili natin. Maging honest, very honest tayo sa ating sarili. Ano ka ba? Ano ba iniisip mo? Paganyan na? Kasi tapos ka na sa peak. Yung mga malapit na sa retirement. Anong iniisip mo? Yung gaalwan na ng buhay? At least makakagraduate rin ako sa araw-araw. Makakapahinga na ako, ganon. Makakapasyal na ako. Makagawa ko na to. Tanungin mo yung mga taong nakakonect kay Lord, naunawaan nilang kahalagahan ng pagkatawag ng Panginoon, naunawaan nilang kahalagahan ng fruitfulness, and the next thing that will happen to you, the next thing that you will hear to them is that there are more works to do. But this time, better works. Because hindi na trabaho ang tumatawag sa akin dito. Hindi na sweldo, hindi na pera. Yung passion ko, hindi na para yumaman at magpayaman sa sarili. Marahil doon, tapos na ako. Pero ang mas pinayayaman ko ngayon dito, mula sa nalalabi kong buhay, ay yung ugnayan ko sa Panginoon.
na habang tumatagal ako nakakonect sa puno, ang ambisyon ko lalong mamunga. There was a study made in the variants ng grapevine. I think it's in Europe. Tumatagal pala ng halos 100 taon. Merong variant ng vine na tumatagal 100 taon. Yung punong mangga, gaya niya nasa harapan, hindi tayo magko-question, laki niyan eh, lalim niyan eh, pero vine yun eh. Pwede pala. Pero nangyayari yun dahil inaalagaan. Now, mga kapatid, to those, yung iniisip nyo, ang daming failures, parang wala na, hanggang dito na lang talaga. Ginawa ko na lahat. Sabihin mo yan, ginawa mo na yung lahat. Mas maganda nga, dumating ka sa point na ma-realize mo na ginawa mo na yung lahat eh. Para ma-realize mo na lahat ng ginawa mo puro mali eh. Kasi ginawa mo para sa iyong sarili. At ngayon, mag-uumpisa kang gawin uli ang lahat, but this time, connected ka sa Panginoon. This time, hindi mo nagagawin ang lahat sa sarili mong lakas. Minsan nakakatulong na nauubos ang ating lakas para lang ma-realize natin na ang source ng talagang lakas natin ang Panginoon. Eh. Minsan maganda ma-realize natin na hindi maganda, hindi tayo satisfied sa nagiging bunga ng ating buhay para ma-realize natin na para pala maging satisfied ka sa bunga ng iyong buhay, dapat nasa tamang source ka. Eh. Yung mahabang buhay, hindi natin problema yan. Kalooban ni Lord yan kung mahaba tayong mabuhay o hindi. But generally, binigyan tayo ng kaisipan, ng krunong ng Panginoon kung paano pananatilihing healthy ang ating buhay. Gayon pa man, hindi natin problema yan. Ang problema natin, yung habang tayo binibigyan ng buhay, may bunga pa ba tayo, namumunga pa ba tayo, meron pa ba tayong hangarin na magbunga yung ating buhay. Diyos sa mga maliliit at very ordinaryo, sabihin mo na napaka-ordinaryo ng ginagawa mo, hindi naman magkakaroon to ng impact. Pero yung attention na ginugugol at ibinibigay mo dito, ordinaryo din ba? That's the question. Hinahangad mo ba na mag-glorify si Lord sa mga bagay na ginagawa mo? Well, tulungan tayo ng Panginoon. I pray the next series natin next month is entitled Truly Blessed. Positive messages. Not for the sake of being positive, kundi na-realize natin, ang mensahe ng Biblia, positive eh. Positibo talaga eh. We have all the reason to be positive in this life because this is the message of the Word of God. Ito yung itinuturo sa atin ng Diyos ang maging positibo sa tamang paraan. So, ngayon, kung tatanungin kita, tingin mo ba truly blessed ka? You know the answer? Yes. But yet to discover pa. Salamat sa Diyos, buhay ka pa. May chance ka pang madiscover ito. Amen. So let's commit our lives to the Lord. Talaga natin yung buhay natin sa Panginoon.
future ng ating mga anak, seguridad ng kinabukasan, yung hindi tayo magugutom, okay yung mga yan. Pero higit sa lahat, mga kapatid, ang mas pagtuunan natin ng pansin at ang mas mag-set tayo ng goal ay kung papaano natin maibabalik sa Diyos yung mga prutas na ipinagkaloob niya sa atin, yung mga gifts na pinagkaloob niya sa atin, yung mga isinangkap niya sa atin nung tayo ay nilikha, at unti-unti mong nadidiskubre yung mga kakayanan mo, yung talino mo, yung dunong mo. Alam ko kung magyayabang ka sa sarili mo, alam mo meron kang galing, meron kang alam, meron kang kayang gawin. Isang araw harap tayo sa Diyos, lahat ng yan pagsusulit natin sa Kanya. Anong ginawa mo sa pinagkaloob ko sa iyo? Tulungan tayo ng Panginoon sa oras na ito, sa araw na ito, that as we seek the will of God to our lives, and as we become part of spreading the good news of salvation to other people, ay huwag nating ihiwalay ang mga aspeto ng buhay nito sapagkat ito'y napaka-importanteng sangkap para tayo makahikayat ng mga taong kikilala sa Panginoon. People are naturally attracted to fruits. At sa praktikal na buhay na ito, mapapansin mo yan. Yung mga taong lumalapit sa iyo, yung mga taong nagkakaroon ng ugnayan sa iyo, may kinalaman sa bunga mo, may bunga ka, kailangan nila eh. Samantalahin natin yung ganung kaisipan na nawa ang bungang nakikita nila sa atin, yung bungang makapaglalapit sa kanila sa Diyos. Yung bungang makakapagpakilala sila sa Panginoon, makakapagpakilala sa kanila sa Panginoon. Yung bungang ng pagbabahagi ng salita ng Diyos na hindi lang basta natin sinasalita at pinapag-lead sila sa prayer ng salvation, kundi yung ating buhay ay nagsasalita din sa kanila na kahit napakasimple lang ng pag-share mo, na kahit simpleng ini-invite mo lang siya, eh may malaking impact kasi yung buhay mo nag-share na ng gospel sa kanya. At isang araw, magiging sani ito parang buksan ng kanyang puso. Tatanggap yan sa Panginoon sapagkat ginamit ka sa mga paraang kagaya ng ating narinig. Lord, samahan mo po kami. Tulungan mo kami na patuloy na maunawaan namin personally ang iyong mensahe sa aming buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging mabunga, yung bungang nakikita, bungang napupuna, bungang nag-iiwan ng alaala sa bawat taong aming nakakasalamuha. Yung bungang kapag yung mga taong ito ay dumating sa panahon ng pangangailangan ng isang bagay na nakita nila sa amin, ay lalapitan nila kami at hihingi ng aming tulong. Yung bungang makakakita ng pag-asa ang iba na po pwede pa pala akong magbago. Pwede palang mabago yung takbo ng buhay ko sapagkat nakakita ko ng isang tao na bago ang takbo ng buhay at ang nakita kong dahilan, si Kristo sa kanyang puso. Lord, samahan mo po kami sa paglalakbay sa buhay na ito. Kasabay ng pagpapaunlad mo sa amin spiritually, huwag mo pong pababayaan ang aming mga pangangailangan. Tulungan mo na meron kami laging pagkain sa aming hapag, meron kaming malusog na pangangatawan, may maayos kaming hanap buhay at umuunlad kami, Panginoon, na mamanage namin ng maayos ang aming pamilya, naaayos ang mga sigalot, ang mga problema, at nagiging isang makabuluhang citizen kami ng aming barangay, ng aming komunidad, na wala man kaming posisyon, pero may impact yung aming buhay. Just because
of our connection with you. Lord, pagpalain mo po at samahan kami sa bawat araw. Tulungan mo na bawat simula ng araw, Panginoon, panalangin namin maging mabunga ang araw na yon. Na kami maging pagpapala, maging blessing sa ibang tao sa iba't ibang kaparaanan. And from this day on, Lord, tulungan mo po kami to bear more fruit, much fruit, and lasting fruit for your glory and for your glory alone. We give you the praise and we worship you in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody say, Amen! Palakpakan natin. Tawagin natin yung ating mga magtutulong sa paglilingkod para sa ating communion. It's Communion Sunday. At sa araw na ito ay ating minsan pang inaalala, gaya ng tagubili ng Panginoon. Sabi niya, tuwing ginagawa ninyo ito, alalahanin ninyo ako. Alalahanin natin, no? Sige po, pwede na kayong pumila para kumuha ng tinapay at saro. The fruit juice reminds us of the fruit. Ang dugo, ang buhay ng Panginoon na Kanyang ibinigay sa atin. Ang puhunan, ng gabing ang Panginoon ay pinagkanulo, dumampot siya ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. At matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sabi ni Lord sa kanyang salita sa pamamagitan ni Apostol Pablo, tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, diinom sa kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. And in the light of our message today, alalahanin natin ang ating kaugnayan
sa ating Panginoong Jesus na namatay at nagbigay ng kanyang buhay sa atin. Nabuhay na maguli, umakyat sa langit, at bago siya umakyat ay tinagubilinan tayo. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. At isang araw ay babalik upang tayo'y kunin at isama sa kanyang piling. At habang tayo naghihintay sa pag-alalang ito at sa mga susunod na araw ng ating buhay, maging makabuluhan nawa ang ating paghihintay. Pagpalain tayo ng Diyos, samahan niya tayong lahat. Aming dakilang Diyos, salamat po sa iyong buktong na anak na ipinagkaloob mo at hindi ipinagkait. Sanhin ng iyong pagmamahal sa amin. Hindi ka nagdalawang isip. Ang nais mo'y makapiling kami at ikaw ang gumawa ng napakadakilang handog. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa pagbabagong ibinunga nito sa aming buhay. At salamat din sa mga opportunity na darating pa upang patuloy ka naming mabigyan ng kaluwalhatian at maganap ang iyong kalooban habang kami naghihintay sa iyong muling pagparito. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging tama ang aming isipan, ang aming puso, ang aming diwa. At tulungan mo kami, Panginoon, na anumang mga bagay na nakahahadlang upang ang pagdaloy ng nutrients mula sa puno patungo sa amin bilang sanga ay mahadlangan. Lord, alisin mo po ito. Ito man ay kasalanan, patawarin mo kami. Ito may kahinaang binibaby namin, patawarin mo kami, Panginoon. Ito man ay mga bagay na mga takot, pangamba, at mga bagay na humahadlang upang kami makawala at maging malaya. Lord, palayain mo kami. Sa oras nito, dinededicate namin ang aming buhay sa iyo. Itinatalaga namin. We are committing our lives to you not only today, but every day until you come. Samahan mo po kami sa ugnayang ito, Panginoon, at magbunga ito ng more fruit sa aming buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa. Salamat sa iyong regalong buhay. At salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong pagpapatawad. Nawa po ay magbunga kami ng mga taong maliligtas din, kikilala sa iyo at magpapasalamat. Purihin ka sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala, sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po natin kanin ng tinapay. Inuman po natin ng saro. Purihin natin ang Panginoon. Sa'yo.
hapon na po ang lahat. So, sa Panginoon po natin, ibinabalik lahat ng papuri. Amen po ba? Hallelujah. So, ito po yung isa sa exciting part ng ating pong pananambahan. Ano po ito? Ito po ay ang pagbibigay natin ng kaloob sa ating Panginoon. Ayan. So, ano po nakikita nyo sa unahan? So, yung pong una, rancher. Sabihin nyo nga po, rancher. Ayan. Ang pangalawa naman po ay hunter. Ayan. So gusto ko, makakuha po tayo ng insight po dito sa hunter at rancher. Okay. So sabi po, ang rancher, ang hunter daw ay huli ng huli, lahat na kanyang mahuli, pinapatay niya, tinatapan niya para maimbak, at kinakain niya, sa makatwid kinakain niya. So yun po ang ginagawa ng rancher. Kaya pagdating ng taglamig at naubusan na siya, kawawa na siya. So ganun po raw ang buhay ng isang hunter. O ano ba sa Tagalog yan? Mangangaso. Yan. So ang rancher daw naman po, ang rancher, nanghuhuli din daw yan ng hayop. Pero, ang ginagawa niya, yung pong pinakamagaganda pong hayop, pinakamagagandang uri ng hayop na kanyang nakukuha o kanyang nahuhuli ay iniipon po niya, hindi niya pinapatay. Nagbi-breed siya. Parang ginagamit niya ito para mula doon sa mga hayop na yon, pag nanganak ito, ano magyayari pag nanganak ng nanganak? Yan. So magagandang uri ng hayop ang kanyang ang kanyang maiipon at doon po nagsisimula na dumami ng dumami ang kanyang ang kanyang mga hayop. At mula doon sa pagdami ng kanyang mga hayop, doon po umuunlad ang kanyang kabuhayan hanggang sa yun, makapag-share pa siya sa iba. So yun po yung pagkakaiba ng hunter at rancher. Okay. So bakit ko po nabanggit ito? So tayo po ba'y rancher or hunter? So, bakit ko po nabanggit ito? Kasi nga po, bilang ako po, rancher ako. So, doon po sa mga nakukuha po nating na kinikita po natin sa araw-araw, napakahalaga po na yung pinaka-mainam po. Sabi nga po sa paghahandog, pinaka-mainam na handog. Hindi po ito yung sa malaki at gaano kalaki o kaliit po yung binibigay natin. So, ito po ay yung sa puso natin kung ito po ay sa tingin natin ay mahalaga na. Kasi iba't iba naman po tayo ng economic status. Merong maliit lang ang tingin sa iba, pero malaki na sa kanila yon. So, at ang tinitingnan nga po ng Panginoon ay yung nasa puso. Yan. So sabi nga po doon sa katulad po ng ginagawa ng rancher, iniimpok po niya, ini-invest niya para siya'y dumami. Sabi nga po doon sa Matthew chapter 19, verse 21. Ito po yung may isang ako tatanda, hindi ko na po babasahin, ikikwento ko na lang. So may isang mayamang lalaki na lumapit sa Panginoong Hesus at nagtanong, Panginoon, paano po ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? So lahat ho ng utos ay sinusunod niya. Sabi, ganito gawin mo. Lahat ho ng mabubuting bagay, sabi ng mayamang lalaki, ito binata, sabi, ginagawa ko na pong lahat yan. Ginawa ko na pong lahat ng kautusan ni Moses, pero pagdating po doon sa verse 21, sabi niya, o sige, ginawa mo na pala lahat. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay sa mga mahihirap. In summary po yun. So ano pong ginawa ng lalaki? Umalis po ito at malungkot po siyang umalis. So, dito po makikita natin na talagang pagdating po natin sa financial, so ang tao po pagdating talaga sa pera, meron nagkakaroon ng struggle. Medyo struggle po ito. Pero sa Blessed Hope po, hindi ito struggle. Amen? Amen po ba? Hindi po tayo nag-struggle ito. Kaya ko lang po na-share, sa katotohanan po talagang maraming tao, lalo na hindi pa po talaga nila na
i-encounter talaga ang Panginoon ng tunay na pag-encounter o yung tunay na relationship, medyo po nagkakaroon po sila ng struggle dito. Pero sa atin po, muli po, ayan, kayo na po ang bahala. So, kung kayo po ba ay magiging rancher, pag po tayo naging rancher, sabi nga po, at dito rin po sa verse na ito, ipamigay sa mga mahihirap, ipamigay po sa mga, sa pamamagitan po kasi ng ating ibinibigay, sa ating pong dinadalang handog sa Panginoon, lumalawak po na lumalawak ang ating lupain. Amen. Kaya nga po may mga ano na tayo, may mga daughter churches na po. Lumalawak po ang ating lupain. At nagkakaroon po tayo ng iba't ibang gawain sa iba't ibang lugar. So, sa pamamagitan po na ating paghahandog, gawin po natin itong exciting, masaya, at naangiti po nating dalahin na ating mga handog. Amen? Amen. So maging rancher po tayo, impokin natin at i-offer po natin sa Panginoon yung pinakamabuti nating handog. So ang gagawin po nating paghandog po ay dito po dadaan sa dalawang tabi at sa gitna po tayo mag-e-exit. So tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Jesus, O God. Lord, thank you po. Panginoon, salamat po sa privilege, O God, na kami po ay makapaghandog sa iyo, Panginoon, makapagdala ng mga mabubuting handog, O God, na kung saan mula dito, Panginoon, sa aming mga handog na ito, na aming i-offer sa iyo, Lord, unti-unti ay dadami ito, dadami, Panginoon, magagamit po sa pangangailangan ng iyong church, O God, at sa mga gawain ito, Panginoon, ang iyong presensya, ang patuloy na mararanasan po ng mga tao na maaabot po ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Lord, lagi mo po kaming bigyan ng joy sa paghahandog po, Panginoon. At doon, hindi namin halos mailarawan na kagalakan ang patuloy po naming mararamdaman, O God, sa tuwing kami maghahandog sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po ang aming mga handog na ito, O God. Alam po namin, hindi ka nakatingin sa laki o liit ng aming ihandog sa iyo, nakatingin ka po sa aming puso, Panginoon. Maraming salamat po at sa iyo po namin ito inihaalay at ibinabalik sa in Jesus' name, Amen. Ayan, so habang tayo po naghahandog, masaya po nating awitin itong awit na ito.